Ah, News Express, ngayon po ay nagkaroon kami ng pagkakataon na makapanayam ang ating mabutihing punong barangay ng Barangay Langgam. Si Honorable Samuel Ardera. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, sir. Kapat. Ngayon po ay narito kami upang sa ganun naman ay makuna namin kayo ng mga ilang pahayag kaugnay po sa inyong mga paglilingkod kung ano ang mga activities na inyong ginagawa dito sa inyong barangay. Dito naman po, siyempre, as usual, yung public service mandate sa atin. Siyempre, unang-una po, alam nyo naman, ang punong barangay nagpipreside ng session. Siyempre, yun yung ating legislative function. Sa everyday naman po, nandito tayo sa opisina, meron tayong mga mediation hearings, di ba, ng pagganap, ini-implement natin ang mga panukalang batas na ikabubuti ng ating mga Opo, okay naman po dito sa amin so far. Siyempre, yung pang-araw-araw na engagement natin sa community, nandiyan yan, concerning peace and order, livelihood, iba yung mga yan po. So far naman po, ang kalamidad dito sa amin ay fair naman, hindi naman masyado kaming nasasalanta pag kami mga ganyan. Ang mahirap lang po dito sa amin is yung talagang, ang barangay Langgam po is 70% in the poverty level. So, bali ilan ang constituency? Ang families po namin dito is 11,526 families. Ang populasyon po namin ay, ang voting population namin ay, sa ngayon, if ever matuloy yung election is more than 16,000 voting population. Opo. Kaya medyo maano po, considering the fact na 70% ay nasa poverty level. Ano, by the areas of anong sukat ng banyo, nasasakupan? Yung land area. Land area. Yeah po, pasensya na, hindi ako ano sa land area po. Hindi ko masyadong natutukan yung land area. No? Dispense me for that. Pero yung numero ng populasyon namin is year rin nandiyan po sa mga binigay kong datos sa inyo. Number 3 po kami. Pangatlo kami sa buong San Pedro, sa pinakamalaki. So normal lang po naman po ang engagement namin dito, katulad din ng ibang mga barangay, kaya lang medyo malawak ang aming nasasakupan at saka medyo nasa kahirapan ang aming lugar. So we focus more on the livelihood program, educational program. Katulad po nung tayo, ako po kasi ay 8 years kagawad. Kagawad ako 8 years. Number 1? I have never been number 1. Number 2 po tayo. Number 2. Number 6. Ay, unang laban ko, number 6 ako. I ran as an independent candidate, so I landed number 6. Nung sumunod na term, nag-number 2 ako. Yata parang number 2 or 3. Parang ganyan. Tapos, yan po. Medyo ngayon nakaupo po tayong kapitan. Kumusta naman ang peace and order natin? Ang peace and order naman po dito sa amin, peace naman, peaceful naman. Hindi naman po ganun kaano. Although, syempre, there were some sporadic cases na syempre may mga kaguluhan. Hindi na iwasan yung piliyaw ng mga meron po, meron naman. Lalo ng kabataan. Hindi naman po. Ang kabataan namin dito is maayos naman. Kasi ngayon po, hindi na katulad nung way back 15 years ago. Kasi nung kagawad po ako. May order ang ating yagay na yung sa mga pagpo ng mga kabataan. Saka yung mag-require ng president, please. Ganun. Maayos naman po dito so far. Maayos naman po. Kasi active rin naman po ang aming SK. Dito po sa amin, palibasa, nung mga nakaraang mga panahon, 18 to 32 years of age, 80% walang hanap buhay during those days. Pero nung naging kagawad tayo, inilunsad natin yung kapanganakan ng scholarship program. Na kapag pumasa ka sa PUP dati, may PUP po kami rito eh. Pag pumasa ka sa PUP, tagalanggam ka, pag-aaralin ka ng langgam hanggang makatapos ka sa college ng libre. Dati, nung hindi pa panahon ni President Duterte, may bayad do kasi. Parang 2,000 ang bayad dito sa PUP sa amin. So, pabigat. So ngayon po, noon po, pinag-aral ng langgam. At since 2011 up to 2023 datos, 726 naging professionals sa Barangay Langgam. Tinayo natin yung Barangay Employment Assistant Group. Yung Barangay Employment Assistant Group po, naghahanap ng trabaho
para sa aming mga Sa kabataan. pisyo. So it suddenly changes the shift. Nag-shift po kahit paano maayos na. Nagpasa tayo ng ordinansa during the days na kagawad tayo na dapat 80% ng lahat ng pagawain ng Barangay Langgam, lahat ng establishments, dapat 80% ng manggagaling sa Barangay Langgam. Otherwise, you will not be given an operating permit to operate. Kaya mabigat po yung sa pag umikot kayo ngayon dyan, mga establishment like Mercury Drug, 7-Eleven, Pure Gold. Marami lang establishment. Marami na po ngayon. So magkano mga tinatanggap ng era? Ang budget proposal namin, doon tayo mag-usap kasi yung technical po ng era, baka magkamali ako. Pero yung budget proposal namin, last year, 40 million. So ngayon, nagpasa kami ng 45. So we do not know whether it will be approved or not. Pero we believe na it will be approved because we justified everything to it. Okay, Mr. Ito sa akin, Kapi, ano bang unang hanap buhay dito ng mga residente sa sakupan ninyo? Dito po, madalas dito mga nasa construction ang hanap buhay. Pero marami na po ngayon dito ang mga nagtatrabaho sa opisina, gawa ng marami na pong college graduate. Sinabi ko nga sa inyo, yung datos ng 2010 to 2013 o 14, yung datos dati, 18 to 32 years of age, 80% walang hanap buhay, unemployed. Kasi underrated sa qualification, hindi nakakatapos ng kolehiyo, dati hirap. Dati yung PUP, nandun yan sa gitna ng malalaking subdivisions, which we heavily criticize. So, awa ng Diyos, during the time of Mayor Katakis, inilipat dito sa amin yung PUP. So, dahil sa marami nating pakikipaglaban na dapat bigyan ng pagkakataon mga taga rito sa makatapos ng kolehiyo, so, pinanganak nga yung scholarship program during our time as kagawad. After several years, nakaproduce ng 726 professionals. Yung datos po na yan ay as of 2023, during the campaign, kasi nilabas ko lahat yan, kasi yun po, siyempre, yun yung mga naging bakat ng ating panunungkulan ng kagawad. Nag-apply tayong kapitan para makita ng tao ano ating ginawa. Kasi, siyempre, hindi ka pwedeng aangat kung doon nga sa mababang panunungkulan, wala ka namang ginawa, di ba? So, yun po yung naging batayan ng ating panunungkulan, yung Barangay Employment Assistance Group. Dito po bawal. Pag halimbawa nagtayo ka rito ng isang kumpanya, bawal ka mag-hire ng mga rank employees galing sa labas. Dapat tagalanggam 80%. Otherwise, hindi kita bibigyan ng operating permit to operate. And that is a live ordinance dito po sa Barangay Langgam. Nakakatuwa naman po kasi nung yung tayo namin, katulad ng mga nakarang engagement ng Barangay Employment Assistance Group, we have 5 companies na pumunta rito, nag-ads na kailangan ng mga mason, carpintero, everything, office personnel. Dalawa lang po ang nag-apply, dalawa lang na ipasok namin. Meaning yung buo pong proper ng Barangay Langgam, which was dati, ang datos ay wala mababa, employment rate. Konti nag-apply, ibig sabihin, they are already employed. Yun po yun. Ngayon po, we are already in the process na lahat po ng street namin dito, kino-computerize namin. Dapat pag clinic yung computer, lalabas, mekaniko, driver, carpintero, malalaman namin yung employed, unemployed. So we can possibly arrest yung tinatawag na unemployment. Kasi yung po yung kailangan namin dito, yung magkaroon ng yung mga road construction po yan, tinapos namin na wala pang 2 years. Simula doon hanggang doon. Naiwan lang po yung sa may dali papunta sa may kasi wala na po tayong makunang pa sa tulong ni Congresswoman at Matibag na naayos naman po yung mga kalsada namin dito. Si Mayor Mercado po, banda doon sa may St. Joseph, pinagawa na rin po niya. So, those were improvements po. About sa health service sa inyong barangay? Ang health service namin dito, makikita nyo siguro pagpasok nyo. Nakita nyo, pre-maintenance medicine. Basta tagalanggam po kayo, nagme-maintenance kayo ng high blood, kung ano, kahit anong maintenance. Pupunta po kayo rito, basta may reseta, libre po yun. Ngayon kung sakali, 5 maintenance mo, 3 yung meron, 2 wala, ipatatala mo doon para pag sa susunod na bidding transaction, ibibili na po yun.
Kasi pangarap nung aming programa na dapat pag nagalanggam ka, pre-maintenance. Kasi nga po mahirap dito. Marami rito in the past namamatay ng mga unnecessary debt. Kasi kaysa ibili ng maintenance, bibiling bigas. Kasi mahirap ang buhay. Papabayaan na hanggang sa mamamatay nang wala sa panahon dahil sa walang maintenance medicine. Yun po yung isa sa aming health Ikaw, baka may problems question ka. dito. Ako sa dito sa kung ano yung local government nakapag-supply naman sila sa inyo ng responde kagad. Okay naman po. Ang relationship po namin sa PNP, sa city, maayos naman po. Yun po ay naging programa ng maayos na politika ng San Pedro sa ngayon. Kasi hindi na po naglaban ang matibag at merkado. So, hindi na hati tao. Ang matibag at merkado po kasi kapwa mahal Dati, kalaban dati. Opo, kapwa mahal ng tao yan eh. Kaya pag naglaban, at divided. Ngayon po, awa ng Diyos, hindi sila naglaban. So, politics goes very smooth sa aming lahat. Katulad ko, punong barangay, hindi ako naiipit. At yung mga tao, na-appreciate yung binibigay natin servisyo kasi peace yung dalawang higante ng politika. Ano ka, pag favor ka sa isa, mahirap yung isa naman nanalo, mahirap yung... Naranasan po natin yun in my early days of incumbency. Naranasan natin yung nag-uumpugan yung malalaking politiko. May ipit tayo eh. May ipit. At awa ng Diyos po ngayon again, salamat at nagkaisa sila. So wala Tungkol sa shortage ng kuryente dito. Wala pong problema sa shortage ng kuryente rito. Ngayon lang, merong mga power interruptions. Ang problema po rito, tubig. Tubig. Sa dami ng residente kasi. Hindi po. Sadya pong sorry for the term, but ako po bilang punong barangay, handungan tayo ng reklamo, maya't maya. Ang tubig po talaga dito sa amin is masyadong irresponsable ang water system namin. Hindi po ko po alam. At kung hindi po kayo maniniwala, ngayon, last 3 weeks ago, bilang punong barangay ng Langgam, nagbaba ako ng executive order declaring the entirety of barangay Langgam to be in a water crisis situation. At kasalukuyan pong binubuo ko ang committee ng binaba akong executive order. Nagpasa kami na ng ordinansa last session na magpapasa kami ng budget proposal na lahat ng zona ng barangay Langgam ay babudgetan namin, tatayuan namin ng deep well. So that is a domestic solution na pwede namin i-address ang problema. Kasi po, napakahirap. Napakahirap po ng datawag kami, manghihingi kami ng deliver. Tapos pag wala, may mga water concessionaires dito, sinasamantala yung aming mga kababayan. Alam nyo ba, pag ikaw meron kang tubig, i-deliver mo, sisingilin mo ng 200, 150 pesos isang drum. Kaya po ang pamilya rito ay nagdadagdag ng 150 to 250 pesos a day dahil sa tubig. Kaya sobra pong mahirap talaga, mapakahirap. Isa po yan sa aming problema. Yung kuryente po, wala namang kaming problema. So we understand na merong konting sakripisyo on the part of every community, katulad namin, na magsasakripisyo ka kasi may water, merong energy crisis. So lahat tayo dapat magsakripisyo, di ba? Katulad sa amin, sa aircon, after 2 hours of papatayin namin 2 hours. So, yun yung ginagawa po namin to abate the electric consumption. Kaya lamang po yung tubig, iba po. 3 days na po. Merong 2 areas dito na yung isa 526 families, yung isa 873 families, pares walang tubig. 3 days na. During your time, Kap, talagang maganda yung dito pamamalakad dito kasi dati hindi ko naman po pwedeng sabihin na pamamalakad ko. Mayroon kasi dapat ako magsabi niya. Napakaiba natin yung street light nyo. Yung street light nyo naman napakaliwanag. Samantalang dati yung street light po namin, meron po kaming binabang ordinansa, binadget na namin. Lahat po ng mga internal streets sa loob ng baryo, lahat tinatayuan namin ng solar lights, barangay funds. Hindi pa lang po tapos, 2A, 2B, Zone 1, Triangle, Southern Heights. 5 areas pa lang po. Avoided na yung CCTV yun. Upgraded po CCTV namin. Pero sana,
kung magkakaroon pa ng ibang pagkakataon, gusto namin lahat ng mga internal streets. Gusto namin, kasi malalagyan na ng solar lights. Susunod doon na project namin, in some selected and sensitive areas, dapat may mga CCTV cameras para monitor po ng aming task force. Magaling. Okay naman po dito. May ka pa na, baka makalimutan natin, madako naman tayo sa ating mga senior citizens. So, ano ka tulad dito? Ang senior citizen po natin dito, we have 12 associations ng senior citizen. Lahat naman po active at lahat naman kinikilala natin, ginagabayan at tinutulungan. Unang-una sila po nakikinabang dyan sa pre-maintenance medicine. Sila po yung talagang bigger numbers na nakikinabang po sa maintenance. Kaya nakita ko kanina, papasok ko karamihan na kumukuha ng mga May mga